kanina nabanggit nyo po na karamihan sa mga members ninyo are opposing etong planong ipatutupad ng DepEd ngayong school year na ito. Ano daw pong dahilan nila? Sinasabi ng DepEd sa mga pag-aaral daw, maganda daw po ang benepisyo nito, hindi lang para sa mga bata, ganun din para sa ating teachers. Unang-una po, wag po natin sanang kakalimutan na ang ating Philippine education system ay isang sistema lamang, no? It is composed of two sectors, public and private, pero isang sistema lang tayo. So kung sasabihin natin kahit ipatupad 'yan sa public schools lamang, hindi natin pwedeng sabihin na hindi affected ang private schools kahit voluntary sa kanila. Unang-una, student mobility, DJ Chacha and Mase. In the middle of programs. So, halimbawa, second year, third year, may lumilipat from public to private or private to public. No? Tama. So, paano mo ngayon ayusin yan? Yung biglaan. No? So, Oo baka, nga. number one, it might result to displacement of students. Hindi pwedeng magkaiba, di ba? Or kung gagawin natin magkaiba, dapat malinaw kung saan magtatagpo yung pagkakaiba na yon. At hindi naging malinaw yan. Pangalawa, yung sinasabi na maganda ang hangarin, kami po ay kaisa naman ng Department of Education sa mga education reforms. Kaya lang, hindi rin kasi malinaw ano ba yung objectives. Dapat more measurable and targeted objectives. Kasi kung maririnig natin sa mga balita, ang sinasabi ng DepEd is para daw mabawasan yung disruptions, no, dahil sa mga bagyo, suspension of classes. Hindi namin makita yung connection na yun eh. Kasi kahit gawin mong 3 grading periods yan, kung hindi pa rin malinaw ang policy sa class suspensions, madi-disrupt pa rin yan kahit 3 grading periods yan. So, we want siguro a clearer policy and objectives, no? At address lahat ng maaring mga gaps in implementation at this early. Oo. So, from your end, yung grupo po ng private schools na members ng COCOPEA, mas marami kayo nakikita na complications kesa benepisyo nitong ipatutupad na 3-term school calendar? Well, sa ngayon, yun ang we are now in this balancing act, no, and trying to weigh the pros and cons, no. And of course, we want to bring this officially to the Department of Education. Kaya po ngayong araw, meron po kaming board meeting, yung COCOPEA. Ito po yung 5 associations, national associations na nabanggit ko po. Dahil yung may mga concerns, nagpaabutan ng concerns. I think the Catholic Educational Association of the Philippines or yung CAP. Ito po yung pinakamalaking grupo sa COCOPEA. Tama. Sila po ay naglabas na rin ng statement. At syempre hindi rin natin pwede kasing i-isolate itong panukalan itong proposal na to sa nangyayari ngayon because of the Middle East crisis, no, or war, di ba? So may effect yan for sure. Structural changes for sure. Meron yang effect on costs, no, training, including class days, no. So yung pag-prepare din natin doon sa mga maaring mangyari, hindi pwedeng i-isolate itong on one hand, we're saying more class days, less rests, more contact hours. Hindi pwedeng on one hand may ganyan, tapos meron din tayong pagpaplano na bawasan ng school days because of the energy crisis and so on and so forth. Oo, attorney, nung February, nung pinatawag po kayo, yung mga representative from COCOPEA, na-bring up po ba ito, especially yung transfer ng students galing ng public, lilipat ng private, kung paano yung magiging siste or wala ring explanation about that? Wala, at that point kasi very broad, very general yung discussions eh. Oo, hindi pa umabot doon sa punto na 'yan. Tsaka napakadaming representatives doon, no. So to be able to get into specific details hindi po mangyayari. Kaya sabi namin talaga dapat upuan talagang and sana makita yung policy, yung draft na kung meron ng draft na department order. Kasi this is a regulation. Hindi pwedeng lang, no, very broad principles sa pinag-uusapan. Sabi nga nila, 'di ba, the devil is in the details. So, sorry for the term. Pero 'di ba, you have to look into the details kasi implementation really matters. Pag maganda yung objective pero hindi maganda yung pagkakasulat ng DO at hindi maayos yung guidelines sa pag-implement, baliwala lahat 'yun eh. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.